Ganun kasutil ang International Criminal Court. Hindi dapat yung nangyari sa Pilipinas, hindi naman po to against humanity dahil ito po ay mula sa legal na utos ng isang pangulo. Bawal po ba na magkampanya ka laban sa droga? Dito po sa Pilipinas, problema namin yan, yung droga. Mayroon kaming presidente na gustong lutasin yung problema ng droga. Tapos magsasabi kayo sa ICC, taga-ibang bansa, na mali ang ginawa niya. Utot nyo. Ito naman ang inyong nag-iisang political analyst, ang sintigas ng bakal, sintigas ng mukha mo. Padong Aratilis po. Alam nyo, nakikita po natin rito yung kawalan talaga ng malawakang plano. Yung isang plano talaga na pag may ganito, isasalpak mo na lang. Dapat, natuto na sila sa pandemic kay Tatay Digong. Yung emergency response. Kay Tatay Digong, naihabol yun, di ba? Yung pandemic response. Pero dapat, sinusundan na yun ng may pondo na para sa ganun. Kasi panapanahon po, nagkakaroon po ng ganyan sa Middle East. Panapanahon po, dapat meron na tayo. Sabi nga ni Inday, dapat noong 2022 pa lang meron na. Kasi kay Tatay Digong meron eh. Ibig sabihin, nawala si Tatay Digong, wala na rin po yung mga programa na pantawid. Hindi lang naman po driver ang maapektuhan nito. Lahat tayo. Kaya po dapat pangkalahatan din. Ang isang importante dyan, tigil muna kung ano-ano kasi pinagkakaabalahan ngayon ng mga mambabatas natin. Pangunahin pa yung impeachment ni BP Sara. Dapat dito muna hanap muna tayo ng pondo para yung lahat ng mamamayan, mula middle class pababa. Yung mga mayayaman, okay na yan, kaya na nila yan eh. Etong mga middle class pababa, maapektuhan din po ng kami. Hindi na kami driver. Ibig sabihin, hindi kami apektado niyan. Lahat ng presyo ng bilihin, maapektuhan yan. Diyan dapat labas yung mga kadiwa-kadiwa, di ba? Panay-porma. Kung kinakailangan nyo ngayon na magbenta ng murang bilihin, bigas, tsaka wala. No. Di ba? Wala namang kayong pinupondo. Paano po yan tatagal? Yun. Yan pa nga isang tanong yung trust issue. Lahat ba yan na kung pondohan man yan, makakarating ba talaga sa mamamayan yan? Talagang etong gobyerno natin, pangunahing problema niya, bukod sa walang mga plano, yung trust issue. Bigyan man ng pondo yan ng Kongreso, may duda pa rin ng tao kung makakarating talaga sa kanila. At Partner. yan, Ang problema ko rito sa excise tax, kasi nangyari na yan sa bigas Inano nila, pinagbotohan. Yung trust issue pa rin, partner. Ako wala akong problema, basta yung tax na nilagay, talagang imimenos mo para bumaba yung presyo. Ang problema kasi niyan, katulad po sa bigas, mataas ang presyo ng bigas, pinababa nila yung tax ng bigas. Pagdating dito, wala namang epekto sa presyo. No? Yun yung problema dito. Ang nakinabang lang, yung mga negosyante na, kasi sila magbabayad ng tax na yun. Ibig sabihin, hindi na sila nagbabayad, pareho pa rin yung presyo ng bigas. Sana, reflective. Kunwari, magkano itataas nila, magkano yung excise tax nun. Menos talaga sa presyo. Sino po yung magtitiyak? Panay mandurugas yung mga... dapat Alam niyo po, kumpara kasi dalawa tayong bansa na pinakamarami dyan sa Middle East. Yung isa, India. India. Diba? Yung mga Indiano. Pero kumpara po natin, ilan yung napauwi? 44 plus 44. yung 300 plus yata nung nauna. Yung mga Indiano po, nakapagpauwi ng 52,000 within 1 week. Oy! Oy! Laki Mula March 1 to 7, nakapagpauwi po sila ng 52,000. Aba. Ganun po karami yung napapauwi nila kumpara sa atin na barya-barya lang. Ang kupad pala ng sa atin. Pater! Oo, Gagrabe. conflict of interest sa mukha mo lang rin doon. Yun na, sinabi ko na eh. Alam mo, sa totoo lang, paano magkakaroon ng conflict of interest? Ang sinasabi kasi ni Redon ganito, posible kasi raw na maging testigo nila si Powa at saka si Monsaya. Imaginein mo, ang gusto mong testigo,
tauhan ni BP Sara, aalokyan nyo na bumaliktad kasi wala talaga kayong matinding ebidensya. Ngayon, kung bumaliktad yung tauhan ni BP Sara, ang laki nga namang epekto nun. Dahil sabihin, o yan, tauhan nga niya, nagsasabi na talagang merong kasalanan. Sa utak mo lang at sa pagmumukha mo, may conflict of interest. Si Monsayak at saka si Powa, tauhan niya ni BP Sara. Kaya yung kinuwang tauhan dahil magaling na mga abogado. Correct. Naintindihan mo ba yun? Vice President yan eh. Yung pinakamagagaling na abogado, pwede niyang kunin. Ngayon, eto kinuha niya to, wala na kayong pakialam dun. Ngayon, sasabihin mo na, dati niyang tauhan, kaya may conflict. Bakit aasa lang kayo sa dating tauhan ni BP Sara? Ibig sabihin, ang gagawin nyo lang pala, para maging credible yung bintang nyo kay BP Sara, mula sa pananalita ng dati niyang tauhan. Kayo po ang may conflict sa utak. Dahil wala naman talaga kayong ebidensya, kaya tama po si BP Sara. Wala talaga kayong ebidensya, pinagpipilitan nyo lang. Kaya ang gagawin nyo, pagtetestify nyo si Powa, pagtetestify nyo si Monsayak na dating tauhan, tatanungin nyo, pag nagsabi, ngayon hindi nila pwedeng gawin yun, partner. Kasi abogado ni BP Sara. Alangan namang ipag-testify nyo yung abogado. Dalawa lang yan. Nawaisan kayo, dahil magagaling yung abogado ni BP Sara, at saka wala talaga kayong ebidensya. Kasi kung may ebidensya kayo, bakit kinakailangan yung abalahin yung mga tauhan ni BP Sara na ayaw nga nilang tumistigo eh. Pipilitin. Ang tawag dyan, partner, yung kahit ayaw mo, kukunin kang testigo. Merong, nakalimutan ko lang yung termino eh. Yun po yun. Kukunin yung Proselyte? sila. Proselyte. Hindi ko alam kung ano yung, ang kukunin mo, yung hindi mo namang gustong para lang pumabor sa'yo. Buds, Alam mo, yung walang karapatan yung ICC prosecutors na questionin kasi hindi naman sila nakialam eh. Actually, doon lang sila sa may parang talagang support lang. Parang diba? gallery Sabi lang. nila, Observer lang sila gallery lang sila. Support lang. Tsaka ano ba pakialam nyo kung tumulong sila? Correct. Ano yan? Bawal? Mm. Ikalawa, alam nyo, yung ICC, napaka-unfair nila. Yung. Masyado silang, napanood ko kahapon yung kinukwento ni Medjaldea kung ano yung naganap. Ganun pala, no? Kaya pala siya napilitan. Nakikiusap si Medjaldea kasi nasa abroad nung panahon na yun si Kapman. Gusto nilang isalang kagad si Tatay Digong. Eto, baka hindi, kahapon ko lang po nalaman dahil sa kwento ni Medjaldea. Mm. Kahit po siya, hindi niya alam yung mga rules ng ICC, humirit po siya. Ilang araw lang naman, dadating na yung abogado, si Kaufman. Pagdating sa mga ganito, yung ICC, kukwestiyonin nyo yung support ng mga kaibigan ni Tatay Digong. Pero, yung pakiusap ni Medjaldea, hindi siya qualified na tumayo bilang abogado ng ICC, wala siyang ICC certification. Correct. Bakit nyo siya pinayagan? Minamadali nyong basahan si Tatay Digong ng kanyang ng kanyang mga akusasyon. Kasi hindi tatakbo, partner eh. Hindi tatakbo. Siguro merong oras yan na parang sa atin, di ba? Siguro pagka ilang araw tapos wala pang basa sa kanya, illegal na yung detention. Oh, parang 24 hours sa atin, partner. Hindi ko alam kung may ganun. Pero, malinaw po yun na humingi. Kasi paano ipagtatanggol ni Medjaldea? Di ba? Mm. Kaya po yun yung paraan niya ng pagtatanggol. Kasi pinilit sila eh. Mm. Pero dahil tapat siyang kaibigan, gagawin niya lahat para kay Tatay Digong. Yun po yun. Kaya kayong mga ICC, kitang-kita na namin. Sabi nila BP Sara, wala na tayo asahan. Sabi ni Tatay Digong, tanggap niya na. Doon pa lang sa Halata. pag-abogado eh. Mm. Napakahigpit nyo na ngayon. Nung may mga dumarating na abogado. Pero yung kailangan nyong maghigpit. Walang accreditation si Attorney Medjaldea. Sinalang nyo. Oo. At Para lang mabasahan na si Tatay Digong. Ganun kasutil. Ang International Criminal Court, hindi dapat yung nangyari sa Pilipinas, hindi naman po to
against humanity dahil ito po ay mula sa legal na utos ng isang pangulo. Bawal po ba na magkampanya ka laban sa droga? Dito po sa Pilipinas, problema namin yan. Yung droga. Mayroon kaming presidente na gustong lutasin yung problema ng droga. Tapos magsasabi kayo sa ICC, taga-ibang bansa, na mali ang ginawa niya. Utot nyo. Partner Buds. Ako talaga, yan yung personal na paniniwala ko. Kahit na yung alimbawa sa pamilya Marcos, hindi naman natin binabanatan yung dalawa niyang anak eh. Hanggang kay Sandro lang tayo. Kasi si Sandro politiko. Politiko. Oo. At gumagawa talaga siya ng paraan para tirahin yung mga ano. Siya yung nagpapapirma ngayon, partner. Dapat ganun po, no? Bagamat nagbabanatan tayo, hanggang doon lang po sa mga personalidad na kung kalaban yung mga Duterte, doon lang po sa mga politiko na Duterte, yung kay ganun pa yun eh, kay Katie. Kay Katie. Wala naman sinasabi si Katie sa politika, hindi naman kayo binibira. Pati yung mga pagiging modelo ni Katie, pati yung, di ba, unfair po yan, na pagiging pagkapera nila. Wala pong ganun dapat. Dapat, patas-patas tayo. Si Dilima ba? Dinamay ba namin? Wala kami dinadamay. Si Trillanes, wala. Yung mga tao lang talaga. Pati pamilya Marcos na rin mismo. Kaya naman si Lisa nadadamay kasi talagang tumitira din naman sila. Tumitira talaga yan, partner. Yun yung mga natin, dapat yung mga civilian, laging sinasabi niya, hindi dapat damay. Correct. Huwag idamay ang sibilyan. Wag natin idamay yung hindi karapat-dapat. Kung mga biktima yan na pangkalahatan lang yung tira namin diyan. Pero hindi namin ni isa-isa. Yung mga kamag-anak ba ni Lakian de los Santos, hindi po namin yan. Doon lang po kami sa mga personalidad na tumitira sa mga Duterte. Halimbawa, yung mga kamag-anak ni Risa Ontiveros, ni Dilima, wala po sa amin yan. Partner. Yung response dito dahil may mga topic pa tayo. Alam mo, hindi totoo yan na kaibigan kasi ganyan ba ituring yung kaibigan? 'Di ba? Paano mo tinuturing yung kaibigan mo? Ang kaibigan, pagtatanggol mo yan. Paano mo pinagtatanggol? Bilang Senate President, ano nagawa mo sa kaibigan mo nakakulong? Yun lang. At Hindi ko maintindihan nga kung ano yung gusto talaga nila eh. Pagka may nag-recruit bang dating militar, hindi na totoo yung sinasabi ng mga Marines. Hindi ko talaga, di ba patotoo lang yan na kung may 100 na tauhan, pinatototohanan lang po nila na kaya talagang mag-deliver ng 805 billion. Kasi ang daming tauhan pala eh. Di ba? Ibig sabihin, kung ang kwenta ni Lacson na imposible na maipamigay nila yan, abuti ng taon, kung 100 na yung tauhan na mamimigay, mababago na yung pananaw ng mga tao. Kinukwenta yata ni Lacson yan sa 18 lang. Ang point ko lang dito, para matapos na po ang lahat ng ito, mawala na yung mga... Ang ginagawa nyo kasi, pinasasama nyo yung 18 Marines. 18 Marines. Samantalang, pwedeng isalang ni Lacson yan sa Blue Ribbon Committee at lahat tayo manunood ng live. Mamamayan na po ang magsasabi kung sila po ay nagsisinungaling o hindi. Parang si Gutesa, kahit na anong gawin ninyong pagpapasama kay Gutesa, hindi nyo napasama si Gutesa sa tingin ng mga tao. Kasi nakita po ninyo nakita po ng mga tao ng live na hindi nagsisinungaling si Gutesa. Alam nyo, nagtataka, kasi binabasa ko tong sinabi ni Lacson ngayon. Iba na tono. Nung nagsasagutan sila ni Marcoleta, nag-yes siya, di ba partner? Na tapos nagbigay lang siya ng kondisyon. Pumirma ka muna. Wala nga pumipirma sa si Bam Aquino lang dahil wag naman natin sabihin, uto-uto talaga yun eh. Si Bam Aquino. Uto-uto yun. Pero yun lang po napapirma niya. Maski nga siya, ibig sabihin, iba na ngayon. Sabi niya, bakit natin papatulan yun na to mention na parang papunta sa destabilization? Ibig sabihin, wala na talaga siyang balak ngayon na mag-imbestiga. Correct. Samantalang nung magkaharap sila ni Marcoleta, umuo na siya. Tinatanong lang ni Marcoleta, di ba, kailan? kailan? Ayun po ang problema natin rito sa mga to eh.
O walang mga isang salita. Wala. Kasi pag once na sinabi mo yan, at hinahamon ka kung kailan, di bukas din. Kung Correct! tayo yan, ha? Tama. Hindi sila tayo, eh. Hindi, partner. Wala silang isang salita, eh. Rejoin ako ng konti sa'yo, no? O, sige, Tama, rejoin mo na, i-rejoin. sabi ko, Hey, dudugtungan ko na yun, yung rejoinder niya. Ibig sabihin, si Soto tinuturo sa ibang committee. correct. Yung mag-iimbestiga, ang pagpasya na raw yan ng Committee on Rules o kung sino mang committee. Samantalang, hindi naman po yun. Ang usapin po, ang Blue Ribbon Committee, ang inatasan ng batas ng Pilipinas na mag-imbestiga sa lahat po ng committee ng Senado. Lahat po yan ang pangunahing nilang trabaho, gumawa ng batas. Natatanging ang Blue Ribbon Committee lang ang inaatasan na ang pangunahin nilang trabaho mag-imbestiga ng katiwalian. Ganun po kaimportante yung Blue Ribbon. Tapos ituturo mo ituturo mo diyan sa Committee on Rules. Ang Committee on Rules po, pwede pong mag-imbestiga yung Blue Ribbon by himself. Hindi po kinakailangan turuan yan. Si Marcoleta po, nag-moto proprio, kaya nga moto proprio yun eh. Sabi niya, moto proprio investigation ng flood control. Nung si Marcoleta pa ang BRC, hindi po kinakailangan ng ibang komite ang magpasya sa Blue Ribbon. Ikaw lang, Lacson. Kaya pala niya pinasabi kay Subiri, para hindi siya magmukhang magsisinungaling siya ngayon. Kasi ngayon, lumalabas mo na wala ka isang salita eh. Iwas. Lumalabas ngayon na etong sinasabi mo ngayon, bakit papatulan yan, papunta yan sa destabilization. Wala ka na talagang balak. Wala ka na Magpaimbestiga. talagang balak na magpaimbestiga, partner. Supportahan nyo rin po yung aming mga sari-sariling channel. Yan. Para naman Yan. po, masayahan din kami. Yun. Ganahan kami. Oo. Ganahan. Oo. Patuloy po tayo sumuporta sa mga vloggers ng Duterte. Lalo na po yung mga naroon sa mga lansangan, no? Except kay KPL. Talagang bilad na bilad po sila, yung mga nagko-cover po ng rally, yung mga ayaw. Pinagdaanan natin yan, partner. Oo, Yes. siyempre. Oo. Yung mga ayaw pong i-cover ng mga Mainstream traditional media. Oo. Sila po nagko-cover mga rally natin, tsaka yung mga press conference natin. Talagang sila na po, tayo na po nagatid, mga vlogger na po. Kaya nagtataka yung mainstream media, bakit daw sila hindi na pinaniniwalaan? Paano kayo paniniwalaan? Namimili kayo ng ibabalita. Correct.